Ah, this is the life. Magkakrus pa ang dalawang binti ni Johan habang nakahilata sa recliner na nasa deck ng state-of-the-art niyang yate. Nakapikit pa siya habang nakangiting ninanamnam ang sikat ng araw matapos niyang i-withdraw ang malaking bahagi ng kanyang pera sa Swiss bank account niya sa ilalim ng mga pangalang Sebastian Panchero, Benito Juvencio, Amadeo Lobo at Moises Sastre. Ang mga nabanggit na pangalan ay mula sa mga batikang kompositor na sina Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart at Beethoven. Malay niya ba sa mga komposisyon na mga nabanggit? Naalala lang niya ang mga pangalan na iyon noong nag-iisip siya ng pwedeng ipangalan sa dummy accounts niya. Nasa subject nilang music noong high school ang mga nasabing kompositor at hindi na nawala sa memorya niya dahil basta hindi na nawala. Ang mahalaga ay ang kasalukuyan. Mas malaya pa siya sa isang taong walang nagawang kasalanan sa lipunan. Pakrus-krus na lang, pagastos-gastos. Ang alam kasi ng madla ay namatay na siya sa loob ng bilibid. Ngayon ay wala ng kasong gugulong laban sa kanya. Patay na siya. 10 ng iba pang high-profile inmates na namatay sa kung ano-anong dahilan. Salamat kay Samael. Nakangiti niyang wika sa sarili. Ave, Satani. Nang uuyam niya pang sabi. Pero nawala rin ang ngiti na iyon nang maalala niya sina Derek at ang mga kasama nito. Inis na inis siya sa nobya nitong wala nang ginawa kundi magpabuhat. Nakapagtatakang hindi namatay ang babaeng iyon gayong wala namang naging dulot. Ngunit bukod sa pabuhat na babae at sa equally pabuhat na Raven na iyon ay may isa pa siyang kinayayamutan, ang Metatron. Nagpakita sa kanya ang nagpakilalang Arkanghel Metatron bilang salamin ng kanyang sarili. Kamukhang-kamukha niya ang Arkanghel dahil masyadong mataas ang tingin noon sa sarili. Kesyo mabubulag daw siya kapag nakita niya ang tunay nitong anyo at mabibingi kapag narinig ang boses. Ginawa nga akong angkas driver ni Samael, tapos ikaw, hindi ko pwedeng makita. Tugon niya sa kahawig. Banal mo mukha mo. Kung kaya kong makisama sa demonyo, bakit hindi ko kakayaning humarap sa ang... Natigilan siya nang nagliwanag ang mukha ng Metatron. Kung ibig mo akong makita at marinig, ay masusunod ang iyong nais. Hindi na naintindihan ni Johan ang sinasabi ng Arkanghel dahil nagtakip siya ng tainga at ipiningkit ng mariin ang mga mata. Para siyang nasa harap ng nagngangalit na bagyo dahil sa sunod-sunod na kulog at kislap ng kidlat. Tinutusok ng lamig ang kanyang balat at namamanhid na siya. Napasigaw siya. Ngayon ay nauunawaan mo na ba? Tanong ng Metatron sa boses na katulad ng sa kanya. Hindi nakakibo si Johan. Wala siyang makita ng dumilat dahil sa labis na liwanag. Umuugong ang kanyang tainga, ngunit sa isang iglap ay bumalik sa normal ang lahat. Kaharap na niya ang Metatron na kinopya ang wangis niya. Isa kang natatanging nilalang dahil nagawa mong linlangin ang prinsipe ng impyerno. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na makakaya mo ring dalahin ang presensya ng isang banal. Iba ang demonyo sa Arkanghel. Pakatandaan mo yan, Johan. Napangisi siya. Ang strong naman pala ng isang banal. Bakit hindi ikaw ang humarap kay Samael? Upang malaman ng kaitaasan kung karapat-dapat ba kayo sa kanyang mga handog. Tugon naman ng Metatron. Nanlaki ang kanyang mga mata. Handog? Gagaya ng ano? Bubuhay na walang hanggan? Kapangyarihan? Uy, pakisabi naman kay Papa God. Tumulong ako para mapatay yung Lian, yung demonyetang ex ni Derek. Yun si Derek pumapatol yun sa demonyo eh. Na-excite siya dahil sa pagkakaalam niya. Mga tanging nasa Biblia lamang ang binibiyayaan ng ganito. Ano kaya ang ibibigay sa kanya? Kung siniswerte,
ay baka magkaroon siya ng special chapter sa Biblia, The Gospel according to Johann. Pwede. Nakangisi niyang bulong. Sari-saring senaryo na ang naiisip niya, ngunit kinontra siya ng Metatron. Ang handog sa iyo ng Panginoon ay pangalawang pagkakataon upang makapaglingkod sa Kanya. Nais niyang gamitin mo ang iyong buhay sa paglaban sa kasamaan. Uy, teka lang. Para nagkakagulungan ah. Hindi pinakinggan ng Metatron ang apela niya. Nagpatuloy ito sa pagsasalita. Hinayaan kanyang makalaya upang kanyang makita kung hanggang saan. Yung mga kampo ni Taning ang nagpalaya sa akin, hindi si kaloob ng Diyos ang iyong paglaya. Sabad ng Metatron. Kung hindi niya ginustong makatakas ka, ay hindi ka mapapakawalan ng sugo ng impyerno. Siya ang may gustong makalaya ka upang makita ang iyong magiging kapasyahan kung aanib ka sa mabuti o sa masama. At sa iyong ginawang paglaban sa prinsipe ng impyerno, ikaw ay pumasa sa pagsubok ng Panginoon. Ikaw ay karapat-dapat sa ikalawang pagkakataon. Hindi ulit nakaimik si Johann. Napaisip siya sa sinabi ng Metatron. Posible pala iyon na ang gawing kasangkapan ng Diyos para matupad ang kagustuhan nito ay sa isang demonyo. Nagpatuloy ang Metatron. Ganun pa man, sa kabila ng tapang na iyong ipinamalas, ay nagpakita ka rin ng kahinaan at pagkagahaman. Kung kaya't para sa iyong pagiging mapanghangad ng kapangyarihan, pinaparusahan kang. Sabad niya. Anong kahinaan? Yung pumayag akong magpasanib sa demonyo? Boy, mamamatay na ako ng mga oras na yun sa bilibid. May kung sino kasing Judas ang nagpasabog sa akin at ang kaligtasan ko lang ay ang saniba ng demonyo. Diba sabi mo kaloob ng Diyos ang nangyari? Bakit ngayon kahinaan na yun? Sadyang komplikado mag-isip ang ama. Tugon naman ng Metatron. Kung pinili mong mamatay ng mga sandaling iyon, ay bibigyan kanya ng buhay na walang hanggan sa paraiso. Dahil kahit sa huling sandali ng iyong buhay, ay nagpakabuti ka. Ang lakas ng tawa niya. Alam niya na masama akong tao, tapos aasahan niya akong magbalik loob. Ano yun, boy? Alam ng ama ang takbo ng pag-iisip ng bawat nilalang. Ngunit binigyan niya kayo ng malayang pagpapasya kung saan ang isang masama ay pwedeng maging mabuti at ang mabuti ay pwedeng maging masama. Hindi niya kayo minamanipula. Kayo ang nagpapasya para sa inyong mga kapalaran. Free will, malayang pagpili. Tama, kaya nga may konsensya ang tao para timbangin ang masama at mabuti. Sa kaso niya, ang kagustuhan niyang mabuhay ang kanyang pinakinggan imbis na ang konsensya. Hindi nga ba't ayaw na ayaw niyang magpagamit sa demonyo noong una siyang lapitan ni Lian sa katawan ni Edward? Ngunit nang magkagipitan ay tsaka siya humawak sa patalim. Ngayon ay makinig ka sa akin, Johann. Nagpatuloy ang Metatron. Sa pagkakataong iyon ay naisip ni Johann na hindi niya na ito babarahin at nang matapos na ang pagtatalumpati nito. Kagaya ng sinabi ko, ay naging mahina ka nang ikay nagpaakit sa demonyo. Subalit, nagamit mo naman iyon upang maikulong si Samael at mabawasan ang kapangyarihang taglay nito. At sa huling sandali ay hinangad mo ang pagkagapi niya. Tumulong ka upang matalo ang demonyo. Bilang gantimpala ay tanggapin mo ang tatak na ito. Napasigaw siya nang biglang nag-init ang kanyang dibdib na kalalapnos pa lamang dahil sa galamay ni Samael. Nagliwanag ang kalangitan at may gumuhit na kidlat mula dito. Nanlaki ang mga mata ni Johann nang tumbukin siya ng kidlat at tumama iyon sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay humiwalay ang kanyang kaluluwa dahil pumayapa ang kalooban niya at tila
Napugto ang kanyang hininga. Napasinghap siya at napaubo nang kumalma ang panahon. Napaluhod si Johan at itinukod ang mga kamay sa simento. Ang tatak na iyan ay ang magsisilbing proteksyon mo, sabi ng Metatron. Ang sinumang manakit at magtangkang pumatay sa iyo ay mapaparusahan ng maka-40 ulit sa kabilang buhay, sapagkat ikaw ay may sagradong misyon na puksain ang mga sumusunod na mga nagtaksil na anghel. Nagbigay ng mahabang listahan ng mga kakaibang pangalan ang Metatron. Napakarami na kailangan daw niyang talunin upang mapagbayaran niya ang mga naging pagkakasala niya. Umiling si Johan at dahan-dahang tumayo. Ang dami naman! Hinihingal niyang sabi. Sabi mo kanina, handog. Akala ko naman reregaluhan ako. Bakit parang mas parusa pa ito kaysa regalo? Unti-unting lumabo sa paningin niya ang Metatron, pero nabalot naman ito ng liwanag. Ang lahat ay kaloob ng Ama. Sa kanya ang pagpupuri. Paalam, Johan. Naway magtagumpay ka sa iyong tungkulin. At nawala na nga ang arkanghel. Wala sa sarili na kinapa ni Johan ang kaliwang dibdib. Bakat na bakat ang tila mga guhit ng kidlat na nagmula sa kanyang balikat hanggang sa ibaba ng dibdib. Para iyong mga ugat na nagsiusli sa kanyang balat at pumilat. Nang maalala niya ang kondisyon ng Metatron para daw mapatawad siya sa kanyang kasalanan, ay inis siyang sumigaw. Paano ba naman masasabing gantimpala ang ibinigay sa kanya kung mayroong napakabigat na kapalit ito? Nagtaksil na anghel. Pupuksain niya. Paano? Kumunot ang kanyang noo nang biglang kumilimlim. Lumamig ang ihip ng hangin na mistulang electric fan na tinapatan ng yelo. May bumababang pagkakapal-kapal na hamog. Napakapit siya sa gilid ng recliner nang biglang yumanig ang yate. Ay putang ina, morons! What happened there? Kailangan niyang mag-Ingles. Foreigner ang mga tauhan niya. Ayaw niyang kumuha ng mga Pinoy dahil alam niyang magugulang ito. Tumakbo ang incheck na karelyebo ng kapitan. Barok itong nag-Ingles pero naintindihan niya ang sinabi nito. May nabunggo raw yata sila. Anong yata? Punyemas, mga ignorante. Binatukan niya ang incheck. Ang sarap sa pakiramdam, kaya inulit niya pa bago humakbang papunta sana sa kapitan nang muling umalog ang bihikulong pandagat. Sa pagkakataong iyon ay para silang tatagilid. Kunot noong nilingon niya ang unahan nang sumigaw ang incheck. Naunat ang noo ni Johan nang mula sa fog ay naaaninag niya ang isang malaking barko sa kanilang harapan. Sa nguso mismo ng yate. Nakadikit ang kalawanging sasakyan sa bago niyang baby. Itinutulak ng barko ang sasakyan niya, ngunit mabagal lang naman dahil hindi naman umaandar ang barko. Nakalutang lamang iyon. Ano ba? Saan galing yan? Hindi niya napigilang sigaw habang nakahawak ang dalawang kamay sa ulo. Nanlalaki ang mga mata at naluluha. Recreational yacht ito, hindi fishing vessel. Putang ina naman, wala naman tayo sa Philippine Sea. Para banggain ng Hoy, gago ano yun? Laking gulat niya nang tumalon sa dagat ang ilan niyang tauhan at nagsilangoy patungo sa kung saang impyerno kahit wala naman siyang nakikitang isla. Sinagawan niya magsibalik ang mga iyon, ngunit nagsigawan lamang din ang mga tinamaan ng magaling. Ghost ship daw ang bumangga sa kanila at mabalasin kung hindi sila makakalayo. Pinagtawanan niya ang mga lintik. Mas mamalasin ang mga nagtalunan na iyon dahil tiyak na mapapagod lang ang mga ito sa kalalangoy hanggang sa pulikatin at malunod. Bahala kayo sa mga buhay ninyo, mga tanga.
Ghost ship ang puta. Mabuti pa ang inchik niyang tauhan. Kahit nakatuwad na sa labis na nerbiyos ay hindi siya iniwan. Hinarap niya ang barko at pinamiwangan. Ngayon, anong kaletsehan naman ito? Is it Cazador time? Ikiniling niya ang ulo upang mabasa ang pangalan sa gilid ng barko. Orang Medan? Sinigawan niya ang inchik at inutusan itong subuking imaniobra ang yate. Nanginginig ang buong katawan ng pobre habang nakamata sa barko sa harapan nila. Tinadyakan niya ito sa alak-alakan. Move! Putang ina! Onto the bridge! Piausi! Nagkukumahog na tumayo ang inchik at sumunod sa utos niya. Kunot noong minasdan ni Johan ang barko. Nasaan na ba ang crew ng higanting latang iyon? Sumigaw siya at kinuha ang atensyon ng mga crew noon. Hey! You fucking hit my yacht! Anybody there? Parang hindi umaandar ang barko. Palutang-lutang lamang iyon at sa proseso ay naitutulak nga ang yate. Wisit na siya. Tang ina talaga eh. Pumasok siya sa cabin at kinuha ang kanyang baril. Lumabas siya at nagkasa. Nagpaputok ng makailang ulit sa ere. Muli siyang pumasok at hinagip ang radyo sabay anunsyo. Motherfuckers of Orang! Pinigilan siya ng inchik. Wala raw makakarinig sa kanya dahil walang sakay ang barko. And how did you know? Why you didn't tell me? Sinabi na raw sa kanya kanina ng iba pa niyang tauhan. Ghost ship niya raw ang bumangga sa kanila. Ghost ship, ghost ship. Inambahan niya ito ng suntok. Nagpaikot-ikot siya. Ano ba? Iiwan na lang ba niya ang barko at kakalimutan ang nangyari? Pero teka, naargabyado siya. Hindi pwede. Paano niya aakyatin ang lintik na barko? Tumingala siya at pilit inaaninag ang itaas ng barko kahit pa nga wala halos siyang makita dahil sa hamog. Nanlaki ang kanyang mga mata nang may nakitang tila may pababang kung ano mula sa barko. Napaatras siya. Bumagsak sa harapan niya ang isang rope ladder. Napalunok si Johan. Hindi kaya mga pirata ang sakay ng lintik na barko? May pirata pa ba sa Indonesia? Nasa Indonesia pa naman sila, hindi ba? O baka naman nasa Somalia na? Puta naman oh! Nagmamadali siyang pumasok at tinapik ang inchik. Siya na ang nagpiloto ng yate. Pero sa awa ni Satanas, nagmumug lamang ang makina ng sasakyan. Ayaw umandar. Napatiimbagang siya at inutusan ang inchik na kumuha ng baril para maproteksyonan ang kani-kanilang sarili. Gigil na siya. Naka-board shorts lamang siya at Hawaiian shirt na hindi na niya naibutones. Yapak ang sagwa ng bangkay niya kapag nagkataon. Leche, hindi ako mamamatay rito. Wala sa sariling wika niya habang nagbubulsa ng magasin. Isinuot niya din ang St. Benedict's Medal nang may naisip siya. Napalingon si Johan sa barko. Walang pirata na bumababa roon para bihagin sila at nakawin ang yate niya. Ilang sandali na rin ang nakararaan mula nang bumaba ang hagdan ng lubid. Baka naman hindi pirata ang sakay ng barko. Baka nga ghost ship iyon kagaya ng sabi ng mga tauhan niya. Sinaniban nga siya ng demonyo at kinausap ng arkanghel. Sa ghost ship pa ba siya magtataka? Nilingon niya ang inchik na may hawak ng AK-47 ay nanginginig naman ang buong katawan. Stay here ha. I'll go check that piece of tin. Nagpalit lamang siya ng pantalon at nagsuot ng rubber shoes para madali siyang makagalaw. At bago humawak sa hagdan ng lubid,
Hinawakan niya muna ang St. Benedict's Medal.